Ang mayaman kong asawa. Kabanata 1981 Scheme ni Gu Xinghe. Ang ekspresyon ni Yang Tong ay napakalamig. Ang kanyang mga mata ay malapit ng magluwa ng apoy. Nang makita ito, humigop si Qin Yu ng tsaa at sinabing, maligo ka na. Huwag mong istorbohin ang oras ko sa pagtimpla. Malamig na tiningnan ni Yang Tong si Qin Yu at sinabing, anak, iniimbitahan kita dahil sa mabuting kalooban. Mangyaring alamin kung paano ito pahalagahan. Hindi pa ba ako naging malinaw sa sarili ko? Iniimbitahan mo ako. Hindi ka kwalipikado. Ikaw na matandang lalaki, talagang napakataas ng tingin mo sa iyong sarili. Nagmura si Qin Yu. Kahit gaano pa kabait si Yang Tong, hindi na niya ito kayang tiisin pa. Little Beastard. I think nililigawan mo si kamatayan. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na gawin sayo? Galit na galit niyang sinabi. Si Qin Yu at malamig din siyang tumingin kay Yang Tong at sinabing, Old Beastard, kung may kakayahan ka, subukan mong hawakan ako. Tingnan mo kung hindi ko masira ang ngipin mo. Sumabog ang katawan ni Yang Tong na may matinding hangarin sa pagpatay, at ang kanyang panloob na chi ay napakalakas din ng hindi nakikitang pang-aapi sa katawan ni Qin Yu, na tahimik, na lumalaban sa isa't isa. Tuldok. Sasama ka ba sa akin, o gusto mong baliin ko ang mga paa mo at ibalik kita? Malamig na sabi ni Yang Tong. Uwi, tatanungin din kita sa huling pagkakataon, ngumiti si Qin Yu at sinabing, ibabalik mo ba ako para sa investigasyon, o iimbestiga ka kung ikaw ang biolohikal na anak ng iyong ama? Ikaw. Galit na galit si Yang Tong na halos samuka siya ng dugo, ngunit naunawaan niya ang intensyon ni Qin Yu sa huli, ang kanyang pangangatuwiran ay nagpakalma. Sa kanya, ang mga patakaran ng Sky City ay mawawala sa lalong madaling panahon. Malapit ka nang matapos. Malamig na sabi ni Yang Tong. Gumisi si Qin Yu at sinabing, dapat mo ring pahalagahan ang mga natitirang araw. Sa hitsura mo, hindi ka dapat malayo sa kamatayan. Alam ni Yang Tong na hindi niya mapapanalo ang argumento laban kay Qin Yu. Malamig siyang ngumuso at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mga cultivator sa Great Hall ay hindi na nagsalita pa. Kahit na si Yang Tong ay natalo. Sa gabi, bumalik si Juwo na may kaluwalhatian. Tinira niya ang karamihan sa mga ari-arian ng pamilya sa kanyang karahasan. Bagamat ang mga aksyon ni Juwo ay itinuturing na lumabag sa mga alituntunin ng maharlikang pamilya, ang prinsipe ay nagpanggap na ignorante at simbolikong nagpadala lamang ng isang tao upang parusahan si Juwo. Hindi naman ito big deal. Sa mga sumunod na araw, pareho ang ugali ni na Juwo at Qin Yu. Si Qin Yu ay hindi na nanatili sa Imperial Palace. Naglakad-lakad siya sa kalye, hindi sineseryoso ang mga tao mula sa mga aristokratikong pamilya. Lumipas ang 5 araw sa ganoong paraan, ngunit wala pa ring aksyon mula sa auction house. Kakaiba. Hinawakan ni Qin Yu ang kanyang baba. Talagang matyaga ang mga taong ito. Mamulong si Juwo? Oo. Bakit pakiramdam ko walang silbi ang ginagawa natin? Maaari nilang itayo muli ang nawasak anumang oras. Hindi pa banggitin na ang mga taong ito ay matagal nang nag-alis ng mga kayamanan. Kaya hindi malaki ang pagkawala. Iyan ang akma. Tumanggo si Qin Yu at hinimas ang kanyang ulo. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at sinabing, bukas, samahan mo ako sa bahay ng sugal ng pamilya Si. Maswerte ka kaysa sa akin. At sa aking divine eye, siguradong mabibigat na pagkatalo ang mararanasan nila. Tuldok panipi. Okay. Susubukan ko, ngunit wala akong magagarantiya, sang-ayon ni Juwo. Ayos lang. Hindi sila maaaring magpeke ng kahit ano sa bahay ng sugal. Pagkatapos ng lahat, hindi nila makita ang natural na mineral sa kanilang sarili. Sabi ni Qin Yu. Kaya naman, nagtama ang dalawa at nagpasya na gawin ito. Nang sumunod na araw, dumating sina Qin Yu at Juwo sa bahay ng sugal ng pamilya Si. Sa 9 na dakilang aristokratikong pamilya, ang mga bahay na sagalan ay isa sa pinakamahalagang pinagmumulan ng kita. Maaari silang matagpuan saan man sa banal na rehiyon. At ang Sky City Gambling House ay ang pinakamalaking gambling house ng mga aristokratikong pamilya. Nang dumating sina Qin Yu at Juwo sa gambling house, puno ito ng mga tao.
Ang hitsura ni Chinyu at Juwo ay agad na nagpakaba sa lahat. Hindi nila namamalayan na umatras at nagtipon. Samantalang ang mga taga-gambling house naman ay mabilis silang lumabas. At hinaranggan ang dalawang tao sa labas ng pinto. Ano ang sinusubukan mong gawin? Malamig na tanong ng isa sa kanila. Kinaway-kaway ni Juwo ang kanyang kamao at sinabing, gagawin ko ang lahat ng gusto ko. It's none of your business. Pinabalaan kita. Mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang gulo dito. Sa sandaling ito, naglalakad ang namamahala sa bahay Sog-alan. Sa labas ng dilim. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, nagsimulang magbuga ng kakaibang liwanag ang buong bahay Sog-alan. Madilim ang ilaw at natatakpan ang Sog-alan. Sa ilalim ng panloob na chi na ito, nagulat si Chinyu nang makitang ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tila nagyelo, at hindi niya ito magagamit. Tuldok. Mukhang labis na pinahahalagahan ng pamilyang si ang bahay na ito sa pagsusugal, hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at bamulong. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para subukan ang aming swerte. Bakit? Hindi ba tayo pwedeng pumunta sa gambling house? Subukan ang iyong kapalaran. Gumisi ang kinauukulan at sinabing, gusto mong magsugal ng bato? May pera ka ba? Mababa ba ang tingin mo sa akin? Napangiti si Chinyu. Gamit ang kanyang kamay, kinuha niya ang card at sinabing, may 10 bilyon. Sa loob. Kinuha ng taong kinauukulan ang card mula sa kamay ni Chinyu na may kainahinala, pagkatapos ay nagpadala ng isang tipak ng divine sense dito. True enough, 10 bilyon ang nasa card. Pwede ba tayong pumasok ngayon? Sabi ni Chinyu. Bahagyang ngumuso ang kinauukulan at ibinalik ang card kay Chinyu. Pagkatapos ay sinabi niya, maaari kang pumasok. Ngunit binabalaan kita, huwag. Gumawa ng gulo dito. Huwag kang mag-alala, lahat tayo ay mabubuting tao, nakangiting sabi ni Chinyu. Pagkatapos nito, hinailan ni Chinyu si Juwo at naglakad papasok sa bahay na Sog-alan. Ang taong kinauukulan ay tumingin sa likod ni Chinyu at malamig na sinabi, bantayan siya. Huwag hayaang magdulot sila ng anumang gulo. Oo. Tumango ang dalawang magsasaka at pagkatapos ay sumunod sa likod ni Chinyu. Sa panahong ito, nagkikita sina Yang Tong at Gu Xinghe sa tuktok ng bundok sa labas ng Sky City. Sinisikap ng Chinyu na ito na pilitin tayong gumawa ng unang hakbang at labagin ang mga patakaran, malamig na sabi ni Yang Tong. Hindi nagulat si Gu Xinghe. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, walang pakialam niyang sinabi, siya at ako ay nanggaling sa iisang lugar. Sa ating mundo, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong makabisado ang ilang mga kasanayan. So, tumingin si Yang Tong kay Gu Xinghe. Pagdating sa paglalaro, kapantay ko siya, walang pakialam na sabi ni Gu Xinghe. Pagdating sa pagiging kasuklam-suklam, kahit 10. Sa kanya ay hindi ka tugma sa akin. Sabihin mo kung may sasabihin ka. Halatang medyo naiinip si Yang Tong. Tumingin si Gu Xinghe kay Yang Tong at sinabing, hindi ba si Chinyu ang nagdulot ng eksena sa Sky City? Pagkatapos ay maaari mo na lang siyang akitin palabas ng Sky City. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Hindi siya tanga. Paano niya aalis ang Sky City? Nagalit si Yang Tong. Alam kong gagawin niya ito, nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Kaya matagal ko nang pinaghandaan ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at may ilang figure na lumitaw sa kanyang harapan. Nagpadala ako ng mga tao at hinanap sila. Magpadala ng ilang tao para dalhin sila dito at pilitin si Chinyu na umalis sa Sky City. Walang pakialam na sabi ni Gu Xinghe. 1,982 pagputol ng bato. Nang marinig ang mga salita ni Gu Xinghe, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yang Tong. Ipaubaya ko ang bagay na ito sa iyo, walang pakialam na sabi ni Yang Tong. Nagdilim ang mukha ni Gu Xinghe, at hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso. Tumangging ang sisihin ang matandang beastard na ito. Gayunpaman, si Gu Xinghe ay walang ibang pagpipilian kundi ang tumango at sabihin, sige, ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Ang aking mga tao ay papunta na sa Nanzhou. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Yang Tong.
Makukuha mo ang iyong bahagi sa mga benepisyo pagkatapos nito. Ang isang Seren South City lamang ay hindi ang iyong patutunguhan. Nang marinig ang sinabi ni Yang Tong, agad na gumaan ang pakiramdam ni Go Xinghe. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang dulo, dumating sina Chinyu at Juwo sa bahay ng Sog-alan. Ang kanilang pagdating ay agad na nakakuha ng atensyon ng karamihan. Marami ang tumingin kay Chinyu at hindi maiwasang mag-usap ng mahinahon. Maaaring may kakayahan itong Chinyu. Sino ang nakakaalam? Nagdulot sila ng maraming gulo sa Sky City nitong mga nakaraang araw. Siguradong wala silang magandang intensyon na pumunta dito sa pagkakataong ito. Isa itong gambling house, kakaiba sa ibang lugar. Sa tingin ko wala silang magagawa dito. Walang pakialam si Chinyu sa mga talakayan sa gitna ng karamihan. Pinlano niyang agad na gamitin ang kanyang divine eye para kunin ang bato. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Chinyu na may mali. Sa bahay Sog-alan na ito, kahit ang malungkot na banal na mata ay pinigilan. Nang sinubukan ni Chinyu na buhayin ang kanyang malungkot na banal na mata, malinaw niyang naramdaman ang isang hindi kapani-paniwalang misteryosong puwersa na pumipigil sa kanya. Anong kayamanan ito? Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Anak, bibili ka ba o hindi? Hindi napigilan ng magsasaka sa mesa ng sugal. Kung wala ang tulong ng desolated na banal na mata, hindi mapipili ni Chinyu ang natural na or ng tumpak. Walang pagpipilian si Chinyu kundi ang pumili ng isa ng random. Gumisi ang magsasaka. Kinuha niya ang natural na mineral na itinuturo ni Chinyu at sinabing, puputulin mo ba ito? Oo, ungol ni Chinyu. Actually, hindi rin siya confident. Pinili ito ni Chinyu dahil sa swerte. Sa lugar na ito, hindi banggitin ang paggamit ng malungkot na banal na mata, kahit na ang paggamit ng banal na kahulugan ay walang silbi. Ang lahat ng mga pamamaraan ay pinigilan. Ang lahat dito ay umaasa sa pagiging pinigilan. Ito ay dahil dito na masigurado ng gambling house ang tubo nito upang mabigyan ng malaking halaga ang kita sa pamilyang si taon-taon. Mabilis na kinuha ng master ng natural ore ang mineral na pinili ni Chinyu. May lumabas na kutsilyo sa kamay niya. Lahat ay nanunood sa eksenang ito dahil gusto nilang makita kung may espesyal na kakayahan si Chinyu. Nang dama po ang banal na talim sa natural na mineral, unti-unti itong naputol. Agad na narinig ang isang buzzing sound. Ang madilim na kulay abong natural na mineral ay dahan-daang nabuksan. Napabuntong hininga ang lahat habang nakatitig sa natural na mineral na iyon. Di man. May lumabas. Ulalas ng isang tao. Ang isang bakas ng itim ay makikita sa natural na mineral. Ang itim na kulay na ito ay napakadalisay, tulad ng isang uri ng lihim na kayamanan. Hindi maiwasan ni Chinyu ang labis na kagalakan. Hindi kaya napakaswerte niya na talagang naputol niya ang ilang kayamanan. Ang banal na talim ay patuloy na pumutol, at kalahati ng natural na mineral ay naputol. Sa kasamaang palad, mayroon lamang ang lilim ng itim sa buong natural na mineral, at ang iba ay walang silbi. Di man. Akala ko may kayamanan. Di man. Blackstone lang yan. Na-excite ako ng walang dahilan. Mukhang walang tunay na kakayahan ang batang ito. Ang buong natural na mineral ay pinutol, ngunit wala sa loob. Nakita mo naman di ba? Wala lang. Inihagis ng master ng stone cutting ang mineral sa gilid. Si Chinyu ay hindi nagbitiw. Pinulot niya ito at dinurog gamit ang kanyang brute force. Gayunpaman, wala talaga sa loob. Ito ay walang laman. Sok! Wala naman. Nang makita ito, ang mga tao sa paligid ay nagkalat at hindi pinansin si Chinyu. Si Chinyu, na nag-alinlangan sa nangyari, ay agad na kumuha ng ilan pang natural na ores at pinutol ang mga ito sa lugar. Gayunpaman, wala pa rin. Sa isang kisap mata, gumastos si Chinyu ng halos 100 milyong spirit coins. Napakataas ng presyo sa bahay na Sog-alan ng pamilya Si. Batay sa paraan ng paglalaro ni Chinyu, hindi lamang ang pamilyang Si ang nababalisa, ngunit si Chinyu ay magiging mas sabik din. Nang makita ang pagkatalo ni Chinyu, ang mga nerbiyos na magsasaka ng bahay Sog-alan ay nakahinga ng maluwag at nagmukhang mapang-alipusta. Buntong hininga.
Kung walang suporta ng malungkot na banal na mata, napakahirap makakuha ng anumang kayamanan. Walang magawang umiling si Chinyu. Ang bahay ng pagsusugal ay napakalaki, at ang mga natural na mineral ay nasa lahat ng dako. Ito ay nasa unang antas lamang. Ang mga natural na ore sa ikalawang antas ay mas mahal. Anuman sa mga ito ay maaaring nagkakahalaga ng 10-10 milyong mga spirit coins, at ang posibilidad na ito ay maging isang kayamanan ay napakababa. Walang magawa, napalingon lamang si Chinyu at tumingin sa mukhang inosenteng si Juwo. Hindi gaanong alam ni Juwo ang bagay na ito, ngunit bilang isang mahilig sa pagkain at sugarol, natural na interesado si Juwo sa pagtaya sa bato. Dapat mong gawin ito, sabi ni Chinyu. Tinapa ni Juwo ang kanyang mga kamay at tuwang-tuwang sinabi, hindi na ako makapaghintay. Pagkasabi nito, naglakad si Juwo pasulong. Nilaibat niya ang mga natural na ore sa kanyang harapan, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at umiling-iling na parang isang maliit na may sapat na gulang. Pagkatapos ay naglakad si Juwo patungo sa isa pang stone pool. Bagamat hindi alam ni Chinyu kung alam ito ni Juwo o hindi, masunurin siyang sumunod sa likod niya. Pagkatapos maglibot sa isang dosina o higit pang mga stone pool, hindi sinasadya ni Juwo na huminto. Anong tinitingin-tingin mo? Walang magawang sabi ni Chinyu. Mayroon lamang 100 o higit pang mga stone pool sa buong unang antas ng gambling house. Nakapagdaan ka na sa isang dosina. O higit pa. Sumulyap si Juwo kay Chinyu at sinabing may seryosong ekspresyon, ang kalokohang lugar na ito ay palabas lamang. Lahat ay mga walang laman na bato. Nagulat si Chinyu. Mabilis niyang hinaila si Juwo sa gilid at bumulong, masasabi mo ba? Hindi ko masabi. Umiling si Juwo. Kung gayon, paano ka nakarating sa conclusion na iyon? Medyo nalito si Chinyu. Intuition ng isang babae. Sinasabi sa akin ng intuition ko na walang kayamanan sa mga sirang batong ito, seryosong sabi ni Juwo. Hindi nakaimik si Chinyu. Bagamat hindi siya nakaimik, sinundan pa rin ni Chinyu si Juwo at nagpatuloy sa paglalakad. Tumigil ka na sa pag-ikot. Ang mga kayamanan sa unang antas ay hindi karapat-dapat na banggitin. Bakit hindi ka pumunta sa ikalawang antas at subukan? Hanggat nagbabayad ka ng 100 milyong mga spirit coins, magagawa mong pumunta sa ikalawang antas, sabi ng naglilinang ng bahay sugal na may bakas ng panunuya. Bago pa siya matapos magsalita, biglang huminto si Juwo. Ito na, sabi niya, nakatingin sa isang natural na mineral. Pakiramdam ko may nakatago sa loob. Ang magsasaka sa stone pool ay humakbang pasulong at nagsabi, ang natural na mineral na ito ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Sigurado ka bang gusto mo ito? Ito na. Tinapit ni Juwo ang kanyang dibdib at sinabing. Gumisi ang magsasaka. Pinulot niya ang natural na ore at sinabing, kung gayon, puputulan ko lang ito. Hindi. Huwag mong sirain ang swerte ko sa iyong pangit na pamamaraan, reklamo ni Juwo. Pagkatapos sabihin ito, kinuha ni Juwo ang piraso ng natural na mineral at sinimulang kuskusin ito gamit ang kanyang maliliit na kamay. Ang mga panlabas na layer ng bato ay nagsimulang mahulog. 1,983 ang pamamaraan ng sinaunang demonic egg. Na si Juwo ay maislan, ngunit medyo magaspang din, na mukhang kakaiba. Ang kanyang maliit na kamay ay dahan-daang hinimas ang natural na mineral. Naiinip na sinabi ng pamutol ng bato, kung patuloy kang mag-aaksaya ng oras tulad nito, hindi ko alam kung gaano kakatagal. Tumahimik ka. Pinandilatan siya ni Chinyu at sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Isara mo ang dagwang bibig mo. Bagamat labis na hindi nasisiyahan ang berong tagaputol ng bato, hindi na siya nagsalita pa. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, halos 1 oras na ang lumipas, at isang maliit na patong lang ang napahid ni Juwo. Bumantong hininga ang berong tagaputol ng bato at nagsabi, walang kabuluhan ito. Kung ang kayamanan ay nababalot lamang ng isang maliit na layer ng panlabas na balat ng natural na mineral, matagal na itong naaga. Kahit na ang isang hanggal ay naamoy ang pabango sa loob. Bagamat medyo hindi nasisiyahan si Chinyu, kailangan niyang aminin na may katuturan ang sinabi ng berong tagaputol ng bato.
Hindi mapanatili ng manipis na layer ang panloob na chi. Sa paglipas ng panahon, naging tamad na ang tagaputol ng bato na bantayan sila. Naglakad din sa gilid ang mga nakapaligid na nanunood, hindi na pinapansin sina Juwo at Chinyu. Hindi banggitin ang mga ito, kahit si Chinyu ay medyo nawala ng pasensya. Pero wala siyang sinabi. Hanggat nagustuhan ito ni Juwo, ayos lang. Nang halos makalimutan na ng lahat ang tungkol kay Juwo, isang hindi kapani-paniwalang malakas na internal chi ang biglang lumabas mula sa natural na ore. Ang panloob na chi na ito ay malamig, at sa ilang sandali, naaamoy niya ang isang napakasinaunang pabango. Boom! Kasabay nito ang biglang pag-iba ng langit sa labas. Ang orihinal na maaliwalas na kalangitan ay biglang natabunan ng maitim na ulap. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ng lahat na mabigla. Ito ay isang pangitain. Talaga bang nakuha niya ang ilang kayamanan? Hindi ito. Ang isang pangitain ay magkakaroon ng 7 kulay na mapalad na ulap, hindi ganito. Ito ay hindi mukhang isang pangitain, ngunit mas katulad ng pagsilang ng isang nagbabala na bagay. Ang mga mata ng lahat ay mabilis na napalingon sa palad ni Juwo. Isang demonyong itlog ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang itlog na ito ay napakaitim, at naglalabas ito ng isang malakas na sinaunang panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay agad na naalarma sa lahat. Maging ang namamahala sa gambling house ay nag-walk out din. Hinawakan ni Juwo ang itlog sa kanyang mga kamay at tila gustong-gusto ito. Ano sa tingin mo? Sabi ko naman sa'yo hindi masama ang swerte ko diba? Gumisi si Juwo at sinabi. Tiningnan ni Chinyu ang itlog sa kanyang kamay at hindi maiwasang sumimangot. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Chinyu na ang itlog na ito ay magdadala ng kapahamakan. Ang bagay na ito. Bakit ito kakaiba? Napakunot ng noo ang kinauukulan. Ang iba pang mga tao ay nagkaroon ng parehong pakiramdam. Ang ilan sa kanila ay natakot pa, at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Hindi. Natatakot ako na kailangan kong iulat ito sa matanda, sabi ng kinauukulan sa malalim na boses. Dahil ang bahay na sagalan ay napakahalaga sa pamilyang si, tiyak, magkakaroon ng isang elder na mamamahala dito, at ang kanyang katayuan ay hindi mababa. Bago pa lumingon ang kinauukulan para hanapin siya, lumabas na ang matanda sa pamilya si. Sa kanyang puting buhok na nakalaylay hanggang balikat at halos magkadikit na ang dalawang balbas sa lupa, mukha siyang pantas. Matanda. Pagkakita sa matandang lalaki, nagmamadaling yumuko ang kinauukulan. Hindi pinansin ng matanda ang kinauukulan at dumiretso sa direksyon ni Juwo. Obviously, naalarma din siya sa internal chi na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi niya sinasadyang tumayo sa harap ni Juwo para protektahan siya mula sa pananakit ng matandang lalaking ito. Gayunpaman, hindi pinansin ng elder si Chinyu at sinabing may magiliw na tingin, "Bata, maaari mo bang hayaang tingnan ko ang itlog na nasa iyong kamay?" Hinawakan ni Juwo ang itlog at walang pag-aalinlangan na tumanggi, "Hindi. Akin ito. Hindi ko ito maibibigay sa iyo." Hindi naman nagalit ang matanda. Ngumiti siya at sinabing, "Little girl, don't worry. I won't take your thing. Gusto ko lang tingnan. Okay lang ba?" Sinabi ko ng hindi. Ang ugali ni Juwo ay hindi sumusuko. Mabilis ding tumayo si Chinyu sa harap ni Juwo at sinabing, "Sir, sinabi na ng kaibigan ko na hindi mangyaring huwag pilitin." Tumingin ang matandang lalaki kay Chinyu at sinabing, "Ikaw ba ang Chinyu na iyon?" May masamang pakiramdam si Chinyu ngunit tumanggaw siya at sinabing, "Tama, ako si Chinyu. Nako, narinig ko na ang tungkol sa iyo at sa pamilyang si. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako sasali sa away mo at ng nakababata." Henerasyon, nakangiting sabi ng matanda. Sa kabila ng sinabi niya, nanatiling maingat si Chinyu. "Bata, paano ito? Maaari mong hawakan ang itlog na ito at hayaan mo akong tingnan. Ayos lang ba iyon?" Ang matanda ay patuloy na tumingin kay Juwo. Saglit na nag-isip si Juwo at tumingin kay Chinyu na parang gusto siyang magdesisyon. "Tuldok, imposibleng magnakaw ako ng kahit ano sa iyo sa harap ng napakaraming tao. Hindi kaya masisira niyan ang reputasyon ng
Pamilya kong si. Umiling ang matanda at sinabing. Nag-isip sandali si Juwo, pagkatapos ay hinawakan ang itlog gamit ang dalawang kamay at sinabing, maaari kang tumingin. Tumingin ang matanda sa itlog, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Sa itlog at binalot ito. Sa sandaling ito, ang banal na sentido ng matanda ay tila pumasok sa loob ng itlog, at siya ay tila nataranta. Ang lahat at hindi naglakas loob na magsalita habang sila ay nakatitig sa itlog. Pagkaraan ng ilang minuto, ang isang bakas ng takot ay biglang lumitaw sa kanyang bibig ng dugo. Matanda. Sumugod ang mga tao mula sa bahay pasugulan at tinulungang makatayo ang matanda. Elder, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kinauukulan. Umiling ang matanda. Tiningnan niya ang itlog sa kamay ni Juwo na may seryosong ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabalisa. Sir, ano pong nakita nyo? Tanong ni Chinyu. Hindi siya sinagot ng matanda ngunit sinabi sa malalim na boses, itong itlog. Natatakot ako na ito ay isang sinaunang demonyong itlog. Isang sinaunang demonyong itlog. Ano iyon? Talagang ito ay mula pa noong unang panahon. Ang panloob na chi na ito ay hindi maaaring magkamali. Ito ay isang demonyong nilalang. Ipinaliwanag ng pangitain sa langit ang lahat. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-usap. Nang masigla, medyo hindi mapalagay si Chinyu, ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi ng matanda, iminumungkahi kong ibigay mo ito sa akin, at sisirain ko ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, tiyak na magdadala ito ng kapahamakan sa banal na rehiyon. Hindi pwede. Matanda, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sinasabi ko sa iyo, pinutol ko ito, para walang makapag-alis nito sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Juwo ang itlog sa kanyang mga bisig at mukhang kinakabahan. Naramdaman din ni Chinyu ang parehong pagkabalisa. Gayunpaman, naunawaan din niya na ang bagay na ito ay kay Juwo. Kaya dapat itong pangasiwaan ni Juwo. Kaya naman, humakbang si Chinyu, yumuko, at nagsabi, Sir, sinabi mo na hindi mo ito aalisin. Paano ito? Nag-isip sandali ang matanda at sinabing, maaari kitang bigyan ng pera o iba pang kayamanan bilang kapalit. Paano na? 1,984 ang direktang alagad ni Dinley. Ang saloobin ng matanda ay lubhang taos puso. Parang hindi naman siya nagsisinungaling. Gayunpaman, matigas na sinabi ni Juwo, hinding-hindi. Kukunin ko ang anumang hiwa ko. Akin ito. Bata, natatakot akong magdulot ng kapahamakan kung ang bagay na ito ay mananatili sa iyong mga kamay, bumantong hininga ang matanda at sinabi. What bulls asterisk it disaster? I think you're just trying to con my treasure. Malamig na bumantong hininga si Juwo. Kahit na ito ay isang kayamanan, sa tingin mo ba ay maaari mong itago ito? Sabi ng matanda na may mapait na ngiti. Kumalat na ang balita. Kapag umalis ka sa K-City sa hinaharap, hindi lang hindi mo kayang panatilihin ang item na ito, baka mawalan ka pa ng buhay. Nang marinig ang mga salita ng matanda, biglang naramdaman ni Chinyu na dumating na ang oras. Agad siyang humakbang at sinabing, nakangiting, Sir, sa palagay ko ay walang aatake kay Juwo. Oh, bakit mo naman nasabi? Tumingin ang matanda kay Chinyu. Tumikim si Chinyu at sinabing, si Juwo ay ang closed door na disipulo ni Dinley sa Thunder Courtyard. Siya rin ang nag-iisang closed door na disipulo ni Dinley. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ng nasa gambling house ay nabigla. Ano? Ang batang babae na ito ay talagang disipulo ni Dinley. Si Dinley ay tumigil sa pagtanggap ng mga disipulo sa loob ng maraming taon, hindi pa banggitin ang mga closed door na disipulo. Chinyu? Nagsasabi ka ba ng totoo? Bahagyang napakunot ang noo ng matanda at nagtanong. Sino ang maglalakas loob na magsinungaling tungkol sa ganoong bagay? Tumawa si Chinyu. Matapos makuha ang paninindigan ni Chinyu, ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay napakalakas. Siya talaga ang direktang disipulo ni Dinley. I was wondering why she dared to be so arrogant. She even looked down on the Si family. It turns out she has Dinley's bakang. Siyempre,
Sinabi ito ni Chinyu dahil natatakot siya na aaksyon ng pamilyang si laban kay Juwo. Ngayong binanggit niya si Dinley, kahit na ang siyam na dakilang pamilyang Maharlika ay magdadalawang isip. Bumantong hininga ang matanda at sinabing, kung gayon, iminumungkahi kong ibalik mo ito sa Thunder Courtyard at ibigay kay Dinley. Sa tingin ko ay hahawakan niya ito nang maayos. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin natin iyan, sabi ni Chinyu habang nakayuko. Ibinuko ng matanda ang kanyang bibig at tila nag-aatubili. Gayunpaman, sa huli, umiling siya at hindi na nagsalita. Noong una ay gusto nilang lumikha ng gulo, ngunit pinutol ni Juwo ang ganoong bagay nang hindi inaasahan. Hindi na nakatagal pa ang dalawa, kaya kinuha nila ang demonyong itlog at umalis sa bahay na sagalan ng pamilya Si. Habang naglalakad sa kalye, patuloy na hinihimas ni Juwo ang demonyong itlog gamit ang kanyang mga kamay habang si Chinyu ay patuloy na tumitingin sa kanya paminsan-minsan. Natatakot ako na ang bagay na ito ay talagang sinaunang demonyo. Sumimangot si Chinyu at sinabing, nakaramdam din ako ng matinding pagkabalisa. Gumuso si Juwo at sinabing, wala akong pakialam kung isa itong sinaunang demonyo. Gusto ko ang itlog na ito. Gusto ko itong mapisa. Hindi alam ni Chinyu kung paano tutugon. Pero wala rin siyang masabi. Pagkatapos ng lahat, walang conclusion tungkol sa pinagmulan ng itlog na ito. Ang bagay na ito ay mabilis na nag-ferment at kumalat. Si Juwo ay naghiwa ng isang sinaunang demonyong itlog, at siya ang closed-door na disipulo ng dekano ng Thunder Courtyard. Ang dalawang balitang ito ay sapat na para yumanig ang buong Holy Region. Sa labas ng Sky City, mapula ang mukha ni Yang Tong, habang si Go Xinghe ay tahimik. Kailangan nating humanap ng paraan para maalis ang Juwo na iyon, sabi ni Yang Tong. Sinabi ni Go Xinghe, na ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, alam kong disipulo siya ng dekano ni Thunder Courtyard, ngunit ano? Ayos lang kung kontrolin natin siya nang hindi siya sasaktan. Malamig na tiningnan ni Yang Tong si Go Xinghe at sinabing, kilala mo ba ang semi-saint ng pamilyang Yao na may kayamanan na namatay sa kanyang mga kamay? Natigilan si Go Xinghe. Malinaw na hindi niya inaasahan na si Juwo ay may ganoong nakakatakot na lakas. Ang babaeng iyon ay hindi simple. Siguradong magdadala siya ng hindi kinakailangang problema kung hahayaan natin siyang manatili sa tabi ni Chinyu, malamig na sabi ni Yang Tong. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, kailangan mong humanap ng paraan para umalis siya sa tabi ni Chinyu. Simple lang iyan, nakangiting sabi ni Go Xinghe. Iwan mo na sa akin ito. Tinulyapan ni Yang Tong si Go Xinghe at sinabing, nakabalik na ba ang mga taong ipinadala mo sa Nanzhou? Nasa daan na siya. Nahuli na niya ang tao, sabi ni Go Xinghe. Ma'am, tugon ni Yang Tong. Naging malamig ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya, pagkatapos paalisin si Juwo, agad kaming kikilos. Tuldok. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis sina Chinyu at Juwo sa Imperial Palace. Sa palasyo, inilagay ni Juwo ang itlog sa harap ng prinsipe. Matapos tingnan ito ng mabuti, umiling ang prinsipe at sinabing, paumanhin. Sa aking karanasan, natatakot akong hindi ko makita ang pinagmulan ng bagay na ito. Kahit hindi mo rin masabi. Kumunat ang noo ni Chinyu. Mapait na tumawa ang prinsipe. Ang maharlikang pamilya ay talagang umiral sa loob ng maraming taon. Ngunit noong ako ay isinilang, hindi ito sa panahon ng pinakamaluwalhating panahon. Paano ang library ng maharlikang pamilya? Ang maharlikang pamilya ay dating napakaluwalhati, kaya malamang na may naiwan sila. Tanong ni Chinyu. Bahagyang tumango ang prinsipe at sinabing, sasabihin ko lang iyan. Bakit hindi ka pumunta sa silid-aklatan para tingnan? Talagang napakaraming kasaysayan ang nakatala doon, kabilang ang Immortal Slaying Sect na kinaiinteresan mo, ang babaeng nakamaskara, at iba pa. Sige. Mabilis na sumang-ayon si Chinyu. Kaagad pagkatapos, sinundan ni Chinyu ang prinsipe at nagplanong pumunta sa silid-aklatan. Juwo, pupunta ka? Tanong ni Chinyu. Sa oras na ito, si Juwo ay ganap na nakatutok sa itlog na iyon. Agad niya itong tinanggihan ng hindi nag-iisip. Lalong hindi ako mahilig magbasa ng mga libro. Tuldok.
Sumasakit ang ulo ko tuwing nagbabasa ako. Hindi ako pupunta. Tumango si Chinyu at sinabing, mas mabuting kumilos ka at huwag magdulot ng anumang gulo. Nakakainis ka. Naglakas loob ka pang mag-lecture sa akin. Mag-ingat ka baka bugbugin kita. Ikinaway ni Juwo ang kanyang maliit na kamao at mabangis na sinabi. Tumawa ng mapait si Chinyu. Hindi na siya nagsalita pa at sinundan ang prinsipe sa library. Balita ko si Juwo ang closed-door disciple ni Dean Lei. Totoo ba iyon? Casual na tanong ng prinsipe. Talagang totoo, tumango si Chinyu. Mamantong hininga ang prinsipe, hindi nakakagulat na mayroon siyang nakakatakot na lakas. Lumalabas na siya ang direktang disipulo ni Dean Lei. Kung saan, si Dean Lei ay tumanggap lamang ng isang disipulo sa kanyang buhay, at si Juwo ang pangalawa. Oh! May isa pang alagad si Dean Lei. Medyo nagulat si Chinyu. Oo, sabi ng prinsipe. Tikat din ang disipulong iyon sa Holy Region ngayon. Tikat. Sumimangot si Chinyu, pagkatapos ay nagsabi, bakit hindi ko siya nakita sa Thunder Courtyard? Dahil matagal na niyang iniwan si Thunder Courtyard at si Dean Lei, tahimik na sabi ng prinsipe. Nabahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Siyempre hindi. Tumawa ang prinsipe, sa mundong ito, ang siyam na dakilang pamilyang Maharlika ang pinakamakapangyarihang puwersa, ngunit, hindi ibig sabihin na susundin sila ng lahat. Mayroon ding maraming mga natitirang rogue cultivator sa banal na rehiyon. Nakikita ko, bahagyang tumango si Chinyu. Kamahalan, ano ang lakas ni Dean Lei? 1985 The History of the Royal Family. Ngumiti lang ang prinsipe sa tanong na ito at hindi partikular na sumagot. Sa madaling salita, si Dean Lei ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kontinenteng ito hanggang ngayon, sabi niya habang nakatingin kay Chinyu. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Chinyu ang makaramdam ng pagkagulat. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Dean Lei. Hindi nakakagulat na ang Thunder Courtyard ay napakaluwalhati. Kasunod nito, sinabi rin ng prinsipe kay Chinyu na bagaman hindi tumatanggap si Dean Lei ng sinumang alagad, daan-daang tao ang handang kumilos bilang tugon sa isang tawag niya. Mayroong hindi mabilang na mga tao sa kontinenteng ito na nag-aral sa Thunder Courtyard. Kaya walang gustong pukawin si Dean Lei. Siyempre, ang pinakamahalagang dahilan ay sapat na malakas si Dean Lei, at biglang tumigil ang prinsipe na parang may naisip. Tuldok, kilala mo ba si Flower Granny? Tumingin ang prinsipe kay Chinyu. Mabilis na tumango si Chinyu at hindi nagtagal ay naalala ang medyo kakaibang matandang babae. Nakita ko na siya dati, sabi ni Chinyu. Nakangiting sabi ng prinsipe, ang lakas ng Flower Granny ang tunay na misteryo. Sabi ng ilang tao noon, nalampasan niya ang kapigatian at nakarating pa sa kaharian ng Immortal Emperor. Si Chinyu ay nakarinig ng maraming chismis tungkol sa Flower Granny noong siya ay nasa Thunder Courtyard. Kaya hindi na siya masyadong nagulat. Habang nag-uusap, dumating ang dalawa sa library. Ang aklatan ng Maharlikang pamilya ay napakalaki, at ang mga aklat na nilalaman nito ay hindi mabilang. Ito ba ang kasaysayan ng Maharlikang pamilya? Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Oo, tumango ang prinsipe at sinabi. Ang Maharlikang pamilya ay may mga taong espesyal na nag-compile ng aklat na ito, kaya ang mga record ay mas detalyado. Natahimik si Chinyu. Halatang ipinagmamalaki ng royal family ang kanilang kasaysayan. Maaari kang pumasok muna. Hindi kita sasamahan, nakangiting sabi ng prinsipe. Sige. Salamat, kamahalan, yumuko si Chinyu at sinabi. Pagkatapos noon, walang pagkaantala, agad na pumasok si Chinyu sa silid-aklatan. Nang si Chinyu at ang prinsipe ay patungo sa silid-aklatan, may tahimik na lumapit sa tabi ni Juwo. Matangkad ang taong ito at malamig ang ekspresyon. Ngunit nang lumakad siya sa gilid ni Juwo, isang nakakabigay puri na tingin na hindi naaayon sa kanyang imahe ang lumitaw sa kanyang mukha. Juwo. Pansamantalang tanong ng matipunong lalaki. Si Juwo, na nag-aaral ng demonyong itlog, ay hindi man lang nagtaas ng ulo at sinabing, ano? Pinadala ako dito ni Dean Lei, nakangiting sabi ng lalaki. Gusto niyang bumalik ka kaagad sa Thunder Courtyard.
Inangat ni Juwo ang kanyang ulo at sinulyapan ang matipunong lalaking ito. Tapos tumawa siya. Bakit ako babalik sa Thunder Courtyard? Kung pupunta ako, sino ang magpoprotekta kay Chinyu? Hindi ako pupunta. Nagulat ang matipunong lalaki halatang hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ng matipunong lalaki at naglagay ng matigas na ekspresyon. Utos ni Dean Lei. Di man it, si Juwo ay labis na hindi nasisiyahang bumangon at sinabing, order. Anong bullsh** order? Bumalik ka at sabihin kay Old Man Lei na hindi na ako babalik. Gawin mo lahat ng gusto mo. Napatulala ang matipunong lalaki na si Lei na tinawag niyang Old Man Lei. Hinaharang mo ang view ko. Magwala ka. Naiinip na sabi ni Juwo. Ang matipunong lalaki ay walang pagpipilian kundi ang malungkot na umalis sa palasyo. Palayo sa Sky City, sinabi ng matipunong lalaki kay Gu Xinghe at Yang Tong. It didn't work at all. This Juwo didn't take Dean Lei at all. She even called him Old Man Lei, sabi ng matipunong lalaki. Na may mapait na ngiti. Medyo naging pangit ang mga ekspresyon ni Gu Xinghe at Yang Tong. Mukhang may kakaibang relasyon sina Juwo at Dean Lei, sabi ni Yang Tong sa mahinang boses. Kung ganoon ang kaso, may higit pang dahilan para paalisin si Juwo. Kung hindi, tiyak na may mangyayari. Malamig na sabi ni Gu Xinghe. Tumingin si Yang Tong kay Gu Xinghe at sinabing, mayroon ka bang ibang paraan? Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at nginisyan. Dahil mataas ang tingin niya kay Chinyu, gamitin natin ang pangalan ni Chinyu para umalis siya. Si Chinyu ay pumasok sa library ng royal family, sabi ng matipunong lalaki. Sa palagay ko ay hindi siya aalis anumang oras sa lalong madaling panahon. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nang marinig ito, tumawa si Gu Xinghe at sinabing, tumutulong talaga sa akin ang langit. Aayusin ko na ang mga tao na paalisin si Ju. Ngayon. Tuldok. Sa silid-aklatan, isa-isang binabaligtad ni Chinyu ang mga libro. Tuldok. Bagamat ito ang aklatan ng maharlikang pamilya, ang layout ng lugar na ito ay hindi kapani-paniwalang hindi makatwiran. Masasabing. Atresado pa ito. Isa-isa lang niyang nababasa ang mga libro. Halos hindi makatutuhanang basahin ang lahat ng aklat sa silid-aklatan. Saan ako magsisimula? Nakaramdam ng bahagyang pananakit ng ulo si Chinyu. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Chinyu ang ilang mga libro tungkol sa sinaunang panahon pagkatapos ng maingat na paghahanap. Sa isang napakalaking istant, mayroong daan-daang mga libro. Itinala ng mga aklat na ito ang kasaysayan ng maharlikang pamilya noong sinaunang panahon. Mababasa ko lang sila isa-isa, naisip ni Chinyu sa sarili. Kinuha niya ang isang libro sa shelf at sinimulan itong basahin ng mabilis. Sa kabutihang palad, ang divine sense at mental strength ni Chinyu ay medyo malakas, at ang bilis niyang magbasa ng mga libro ay walang katulad din. Sa kalahating araw lang, halos 100 libro na ang nabasa ni Chinyu. Sa bilis na ito, aabutin siya ng hindi hihigit sa 3 hanggang 5 araw para matapos niyang basahin ang lahat ng sinaunang aklat. Di man. Mayroong 100 o higit pang mga libro, at lahat sila ay nagtala ng kasaysayan ng pag-unlad ng maharlikang pamilya. Lalong nagalit si Chinyu. Tuldok. Ang maharlikang pamilya ay kumuha ng maraming pahina na naglalarawan sa kaluwalhatian ng maharlikang pamilya at ipinagmamalaki ang kanilang mga nagawa. Halos walang praktikal na mga record. Talagang mayabang ang maharlikang pamilyang ito, hindi mapigilan ni Chinyu na magmura. Gayunpaman, talagang naramdaman ni Chinyu ang kaluwalhatian ng maharlikang pamilya noon mula sa aklat. Ayon sa mga tala, ang mga ninuno ng maharlikang pamilya ay minsan nang namuno sa isang napakalakas na hukbo at pinamunuan ang buong banal na rehiyon sa isang iglap. Ang lahat ng mga sekta, malaki at maliit, ay nagpasakop sa maharlikang pamilya. Naglagay pa sila ng mga ranggo at opisyal na posisyon para sa mga pangunahing sekta upang limitahan ang kanilang pag-unlad, na kinokontrol nang mahigpit ang mga pintuan ng sigla ng lahat ng mga sekta. Ipinagpatuloy ni Chinyu ang kanyang pagbabasa. Sa oras na ito, nakakita siya ng isang libro na tinatawag na The Royal Crisis.
Ang Royal Crisis. Agad na kinuha ni Qin Yu ang libro nang hindi nag-iisip. Sa sandaling binuksan niya ito, ilang malalaking salita ang pumasok sa mga mata ni Qin Yu. At ang ilang mga salitang ito ay walang iba kundi ang Immortal Slaying Sect. Sa wakas nakahanap ako ng kapaki-pakinabang na libro, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Kinuha niya ang aklat, inilabas ang kanyang banal na sentido, at binasa itong mabuti. Ang aklat na ito ay hindi masyadong makapal, at walang maraming tala tungkol sa Immortal Slaying Sect. Matapos basahin ni Qin Yu ang libro, agad siyang nakaramdam ng hinala. Ayon sa mga tala sa aklat na ito, ang Immortal Slaying Sect ay itinatag ng isang batang henyo. Ang binatang ito ay humakbang sa Revelation Transcending Stage sa isang iglap at naging pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan noong panahong iyon. Ang taong ito ay tinawag na Yechuan. Kasunod nito, tinawag siyang Demon Emperor. Tinawag siyang Demon Emperor na pinangalanan ng maharlikang pamilya. Sinabi nila na si Yechuan ang tagapagmana ng masamang landas at ang pinakamasamang tao. Itinala rin sa aklat ang lahat ng masasamang gawa ni Yechuan. 1986 na nagtagumpay ang masasamang plano. Si Yechuan ay kilala bilang Demon Emperor, at ang paglalarawan sa kanya ng maharlikang pamilya ay mas nakapuot. Halimbawa, pinatay niya ang milyon-milyong tao, nilamon ang kanilang banal na pandama, at iba pa. Nakasimangot si Qin Yu habang tinitingnan ang estilo ng pagsulat, na banayad ngunit mapanghusga. May mga pagdududa sa kanyang puso. Heavenly Blood Rainbow, totoo ba ang mga record na ito? Biglang naisip ni Qin Yu ang Heavenly Blood Rainbow. Ang Heavenly Blood Rainbow, na matagal nang nanahimik, ay nagsabi ng may malungkot na boses, paano kung totoo o peke. So, inamin mo na. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Bahagyang sumangot ang Heavenly Blood Rainbow at hindi nagsalita. Maaaring totoo ang lahat ng mga record ng maharlikang pamilya. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Ayon sa mga talaan ng maharlikang pamilya, ang maharlikang pamilya ay talagang isang makapangyarihang mapang api. Si Yechuan ay parang isang kabataang pumapatay ng dragon, na ang pangalan ay Pinahiren. Hindi kaya naging masamang dragon ang kabataang pumapatay ng dragon pagkatapos ng kanyang tagumpay. Hinawakan ni Qin Yu ang kanyang baba at pinag-isipan itong mabuti. Ito ay posible. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang tao sa ibaba ay nais na maabot ang tuktok, palagi siyang gagamit ng ilang hindi pangkaraniwang paraan. Marahil ang kanyang tagumpay ay sa pamamagitan ng pagtapak sa iba. Gayunpaman, nadama ni Qin Yu na ang mga ganoong komento ay may kinikilingan. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Blood Rainbow ay ang huling henerasyon ng Immortal Slaying Sect, at hindi man lang siya itinuring na tagapagmana. Ang unang henerasyong Immortal Slaying Sect ay malamang na ibang-iba sa huling henerasyon. Wala rin masyadong alam ang Heavenly Blood Rainbow. Dahil kakaunti lang ang alam niya tungkol sa maharlikang pamilya, si Qin Yu ay hindi makakuha ng maraming impormasyon mula sa kanya. Tumigil si Qin Yu sa pag-iisip tungkol dito ng detalyado. Nagpatuloy pa siya sa pagbabasa. Kasabay nito, ang ilang mga tao sa royal family ay nakatutok na kay Juwo. Sa loob ng 3 buong araw, pinagmamasdan ni Juwo ang demonyong itlog na ito at inaalagaan ito ng buong ingat. Sinubukan pa niyang gumamit ng espiritual na enerhiya para mapisa ang itlog. Pagkatapos niyang mabaygo, nakahiga pa si Juwo sa kama habang hawak ang itlog parang isang matandang inahing manok. Nanapisa ng itlog. Sa kasamaang palad, ang demonyong itlog ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang tugon. Kakaiba. Paano ko mapipisa itong itlog? Ang maliit na mukha ni Juwo ay puno ng pagdududa, napakamot sa kanyang ulo. Ang labas ng mundo ay walang kabuluhang ikinakalat ang bagay na ito. Habang lumalaganap ito, mas naging misteryoso. Sinabi pa ng ilan na pinalaya ni Juwo ang sinaunang demonyo, na magdadala ng hindi pa nagagawang sakuna sa Holy Region. Narinig mo ba ang tungkol dito? Ang taong tinatawag na Juwo ay pumutol ng isang sinaunang demonyo. Ang sabi-sabi na ito ay nasa tribulation stage. Hindi, narinig ko na marahil ito ay itlog ng Immortal Emperor. Hindi natin siya hahayaang gawin ang lahat ng gusto niya.
Hindi nagtagal, maraming tao ang dumating sa Imperial Palace at tinuligsa si Juwo. Ibigay mo ang demonyo at sunugin mo. Ibigay mo agad ang demonyo, kung hindi, hindi ka namin bibitawan ng madali. Ang ingay sa labas ay gumising kay Juwo, na nagpipisa ng mga itlog. Nang marinig niya ang mga sumpa sa labas, hindi niya napigil ang sabihin ng galit. Itong grupo ng mga bastard. Sa tingin ba nila ay duwag ako? Pagkasabi nito, galit na lumabas ng pinto si Juwo. Gayunpaman, nakadalawang hakbang pa lamang siya bago siya pinigilan ng prinsipe. Tumayo siya sa harap ni Juwo at sinabing, umiling-iling, Juwo, hindi ka maaaring lumabas. Galit na sabi ni Juwo, bakit hindi ako makalabas? Hahayaan na lang ba natin silang magsalita ng walang kaparerekon sa labas? Mapait na tumawa ang prinsipe at sinabing, Juwo, sa iyong init ng ulo at personalidad, tiyak na magdudulot ka ng maraming gulo kung lalabas ka. Tuldok, sa oras na iyon, mahuhulog ka sa kanilang bitag. Bagamat puno ng galit si Juwo, naalala niya ang babala ni Chinyu at sa wakas ay pinigilan niya ito. Paano kung ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito? Pansamantalang tanong ng prinsipe. Kahit na ang isang prinsipe ay kailangang maging maingat kapag kaharap ang isang mainit ang ulo na babae tulad ni Juwo. Si Juwo ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, sige. Pumunta ka at sabihin sa kanila na tumigil na sila sa pagtahol. Nakakainis. Sige, huwag kang mag-alala. Mapait na tumawa ang prinsipe. Pagkatapos ay lumabas siya ng palasyo sa tulong ng kanyang mga katulong. Pilit na bumalik si Juwo sa kanyang silid. Diretso niyang tinakpan ang kanyang mga tenga, out of sight, out of mind. Gayunpaman, walang nakapansin na may nagmamasid sa tagpong ito sa dilim. Tiyak na tinutulungan ako ng langit. Ang taong ito ay ipinadala ni Go Xinghe. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinamantalaang pagkawala ng prinsipe para maglakad patungo sa silid ni Juwo. Nagtip-tip ang magsasaka sa pintuan. Huminga siya ng malalim, itinulak ang pinto, at tumakbo papasok, na nagkukunwaring natatakot. Juwo, may masamang nangyari. Takot na sabi ng magsasaka. Kumunat ang noo ni Juwo at sinabing, ano ang kinatatakutan mo? Ano ang nangyari? Nilunok ng cultivator ang kanyang laway at sinabing, Chinyu. Si Chinyu ay nalinlang at lumabas ng Sky City. Siya ay hinahabol ng dalawang semi-saints ngayon. Ikaw, dali-dali at iligtas siya, o huli na. Pagkasabi niya nito, tumayo si Juwo. Pinandilatan niya ang cultivator sa kanyang harapan at malamig na sinabi, sino ang gumawa nito? Hindi ba pumunta si Chinyu sa library? Tama. Si Mr. Chin ay nalinlang ng isang tao sa silid aklatan at ngayon ay tinutugi sa mga suburb. Kung hindi mo siya pupuntahan at iligtas siya, malalagay siya sa malaking problema. Kinakabahang sabi ng magsasaka. Si Juwo ay walang oras para mag-isip. Nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Dalhin mo ako doon. Tuwang-tuwa ang magsasaka at mabilis na nagsabi, sige, dadalhin kita doon ngayon. Sa kanyang desperasyon, si Juwo ay hindi na nagkaroon ng panahon para dalhin ang demonyong itlog. Tinundan niya ang magsasaka na ito at umalis sa palasyo. Nagmamadaling lumabas ng Sky City. Si Yang Tong, na nasa dilim, ay malamig na pinanood ang eksenang ito. Tulad ng inaasahan, lahat siya ay walang utak. Malamig na bumantong hininga si Yang Tong. Walang pagkaantala, agad siyang lumabas ng lungsod upang hanapin si Gu Xinghe. Naayos na ang usapin. Nalinlang si Juwo, sabi ni Yang Tong. Tumaas ang isang kilay ni Gu Xinghe. Hindi siya masyadong nagulat na para bang lahat ay nasa loob ng kanyang mga haka-haka. Pumunta ka at hanapin si Chinyu ngayon. Sabihin sa kanya na kasama ko ang kanyang mga tao. Kung hindi siya umalis sa Sky City, papatayin ko silang lahat, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Nasaan siya? Sumimangot si Yang Tong. Sa pagpunta dito, sabihin mo sa kanya. Nasa kamay ko sina Wenda at Wen'er. Bibigyan ko lang siya ng isang oras. Kung hindi ko siya makikita, papatayin ko. Agad sila, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Kukuha ako ng isang tao na gagawa nito ngayon, ginisyon ni Yang Tong habang nasa likod ang kanyang mga kamay.
Tuldok. Sa silid-aklatan, binabasa pa ni Chinyu ang mga talaan tungkol sa Immortal Slaying Sect. Ang maharlikang pamilya ay kumuha ng maraming pahina na nagre-record ng Immortal Slaying Sect. Napansin din ni Chinyu ang ilang mga pahiwatig mula sa aklat na ito. Natatakot ako na ang mga record ng maharlikang pamilya ay parehong totoo at hindi totoo, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Mula sa unang henerasyon ni Yechuan hanggang sa ika-6 na henerasyon, ang Immortal Slaying Sect ay tila naging ibang sekta. Ito ay nagiging mas mabangis. Sa proseso ng pag-unlad, ang Immortal Slaying Sect ay ganap na naging isang demonyong sekta, na kung saan ay ganap na naiiba. Sa orihinal na mga aklat ng Immortal Slaying, malaking halaga. Kumunat ang noo ni Chinyu. 1987 The Furious Chinyu. Ang lahat ng mga libro ng royal family ay malinaw na may personal na damdamin at hindi maaaring gamitin bilang isang sanggunian. Tinakpan nila ang lahat. Hindi nakapagtataka na ang aklatan ng maharlikang pamilya ay hindi ginalaw. Marahil ay napansin na ito ng mga nauna, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Inis kanya ang karamihan sa silid-aklatan at napansin niyang may alikabok sa lahat ng dako. Obviously, matagal nang walang tao dito. Sa tingin ko, ang pagbabago ng Immortal Slaying Sect ay maaaring may kinalaman sa propaganda ng royal family. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Gaano man niya ito tingnan, si Yechuan ay isang binata na sumire sa panunupil ng maharlikang pamilya at hindi ang Demon Emperor na nilikha nila. Huwag masyadong magpantasya. Immortal Slaying Sect ang Diablo, malamig na sabi ni Heavenly Blood Rainbow. Pumalaklak si Chinyu at sinabing, ang panahon na iyong ginagalawan ay maaaring hindi katulad ng unang henerasyon ng Immortal Slaying Sect. Sa paglipas ng panahon, malamang na binago ng propaganda ng royal family at ng kanilang natatanging katayuan ang Immortal Slaying Sect. Malamig na sumangot ang Heavenly Blood Rainbow at sinabing, isa ka lang tagalabas. Mas kilala mo ba ang Immortal Slaying Sect kaysa sa akin? Tandang pananong. Nabasa mo na ba ang mga talaan ng Immortal Slaying Sect? Nag-isip sandali si Chinyu at naramdaman niyang totoo ito. Kung gumawa siya ng conclusion batay sa kanyang mga pagpapalagay, ito ay talagang magiging kampi. Pagkatapos noon, hindi na nanatili si Chinyu. Hindi rin siya naglaan ng masyadong maraming oras sa pagtingin sa mga sinaunang panahon. Nang bumalik si Chiyo sa kanyang tinutuluyan, tumingin siya sa paligid ngunit hindi niya nakita si Juwo. Saan siya nagpunta? Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi nagtagal ay nakita niya ang demonyong itlog sa mesa. Hindi man lang nagdala ng demonyong itlog ang lalaking ito. May nangyari ba sa kanya? Sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Sa sandaling ito, pumasok ang prinsipe mula sa labas. Mr. Chin? Napakabilis mong natapos magbasa. Nagtatakang tanong ng prinsipe. Napangiti si Chinyu at sinabing, medyo napagod ako matapos basahin ang isang bahagi nito at nagpas siyang magpahinga. Nga pala, nasaan si Juwo? Bakit? Hindi ko siya nakita. Nagulat ang prinsipe. Tumingin siya sa paligid at sinabi sa mahinang boses, kakaiba. Hindi ko rin alam. Kanina pa siya nandito. Hindi mo rin alam. Agad na sumimangot si Chinyu, at mayroon siyang premonition ng isang bagay na nagbabala. Baka may nakamove on kay Juwo. Pero hindi dapat ganoon. Kung may kumilos, bakit naiwan ang demonyong itlog? Bago pa ito maisip ni Chinyu, isang matipunong lalaki ang pumasok mula sa labas. Dumiretso siya kay Chinyu na may kaunting pangungutya at malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sino ka? Anong nagdala sa'yo dito? Tanong ng prinsipe. Hindi pinansin ng matipunong lalaki ang presyo. Tumingin siya kay Chinyu at ninisyan, Chinyu, may naghihintay sa iyo sa labas ng Sky City. May naghihintay sa akin. Gumisi si Chinyu. Hayaan mo siyang pumasok para hanapin ako. Bakit? Gusto mo bang umalis ako sa lungsod? Hindi naman nagmamadali ang matipunong lalaki. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, hindi ako nandito para makipag-usap sa iyo. Nandito ako para ipaalam sa iyo na kailangan mong umalis sa lungsod sa loob ng 1 oras. Gumisi si Chinyu at sinabing, malaki ang sinasabi mo. Mula ka sa pamilyang Si. O sa pamilyang Yao.
Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ng matipunong lalaki. Kinusat niya ang kanyang mga mata at sinabing, kung hindi ka aalis sa lungsod sa loob ng 1 oras. Natatakot ako na hindi mo na makikita ang iyong kaibigan. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at nagmamadali siyang nagsabi, inalis ba ninyo si Juwo? Siyempre hindi. Si Juwo ay personal na alagad ni Dinley. Paano tayo maglalakas loob na kumilos sa kanya? Walang pakialam na sabi ng matipunong lalaki. Tuldok. Sa puntong ito, biglang nagbago ang kanyang tono. Gumisi siya at sinabing, mayroon kang 2 kaibigan. Ang isa ay tinatawag na Wenda at ang isa ay Wen. Tama ba? Wenda at Wen. Naging pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Agad niyang inabot ang kwelyo ng matipunong lalaki, malamig na sinabi, sino ang gumawa nito? Ano, sasalakayin mo ba ako sa lungsod? Hindi sumagot ang matipunong lalaki bagkos ay nanunuya. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at pinagalitan, itigil ang pakikipag-usap sa akin ng walang kaparerekon. Nasaan na sina Wenda at Wen? Makikita mo sila pagkatapos mong umalis sa lungsod. Siyempre, may 1 oras ka lang, malamig na sabi ng matipunong lalaki. Mabilis na sinubukan ng prinsipe sa gilid na pakinisin ang mga bagay-bagay. Sinabi niya, Mr. Chin, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos. Kinagat ni Chinyo ang kanyang mga ngipin. Tinulyapan niya ang presyo at tuluyang binitawan ng matipunong lalaki. Ang matipunong lalaki ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Lumingon siya at sinabing, tandaan mo, kung hindi ka namin makikita sa loob ng 1 oras, pwede ka. Hintayin mo na lang kunin ang mga katawan nila. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod ang matipunong lalaki at umalis. Tumayo si Chinyu at papaalis na sana. Ang prinsipe kay Chinyu. Umiling siya at sinabing, Mr. Chin, natatakot ako na nag-ambush sila sa labas ng lungsod hindi ba't? Nanliligaw ka ngayon. Pero hindi ko kayang panoorin ang kaibigan ko na nagkakagulo. Malamig na sabi ni Chinyu. Sinabi ng prinsipe sa malalim na boses, Mr. Chin, kailangan mong manatiling kalmado. Kung may semi-saint sa labas, tiyak na mamamatay ka. At saka, hahayaan ba nila sila kahit na lumabas ka? Natahimik si Chinyu. Totoo iyon. Wenda at Wen ay hindi gaanong mahalaga sa kanilang mga mata. Maaari lang nilang patayin ang mga ito. Si Chinyu ay patuloy na naglalakad pabalik-balik sa silid, ang kanyang isip ay magulo. Siguradong may nagpaalis kay Juwo ng maaga. Sa wakas ay naintindihan na ni Chinyu. No wonder biglang nawala si Juwo. Ito ay ang lahat ng kanilang mga gawa. Kamahalan, mayroon ka bang saint weapon sa kamay? Maaari mo bang ipahiram ito sa akin? Sabi ni Chinyu. Umiling ang prinsipe at sinabing may mapait na ngiti, matagal nang inalis ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ang lahat ng mahiwagang artifact ng maharlikang pamilya. Ayaw nilang bigyan ng pagkakataon ng maharlikang pamilya na makabalik. Wala sa mood si Chinyu na makinig sa kwento ng maharlikang pamilya. Ang tanging naiisip niya ay kung paano ililigtas sina Wenda at Wen. At makawala sa sitwasyong ito. Lumipas ang oras, ngunit si Chinyu ay walang maisip na anumang kontrahakbang. Sa labas ng lungsod, nasa likod ni Gu Xinghe ang kanyang mga kamay na may nakaka-relax na ekspresyon. Sumimangot ang cultivator sa tabi niya at sinabing, napakatagal na. Sigurado ka bang lalabas siya? Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya sina Wenda at Wen na labis na pinahirapan. Mamulong siya, itatayaban niya ang kanyang buhay para sa 2 basurang ito. Ngumiti si Gu Xinghe at sinabing, huwag kang mag-alala. Lalabas siya. Talagang lalabas siya. Nang makita ito, ang magsasaka ay hindi na nagsalita pa at nagpatuloy na lamang sa paghihintay. Sa isang kisap mata, 5 minuto na lang ang natitira. Ngunit wala pa ring solusyon si Chinyu. Mukhang maibibigay ko lang ang lahat, tumayo si Chinyu at malamig na sinabi. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at naglakad palabas ng Imperial Palace. Mr. Chin, aalis ka ba talaga sa Sky City? Hindi napigilan ng prinsipe ang sumimangot at magsabi. Ma'am, sagot ni Chinyu. Gagawin ko ito kahit mamatay ako. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nagdalawang isip si Chinyu at agad na lumabas ng lungsod.
1988 ang Six Semi-Saints. Tinagtagal, dumating si Chinyu sa ibabaw ng pader ng Sky City. Si Gu Xinghe ay nakatayo sa hangin sa labas ng Sky City. Dalawang magsasaka ang nasa tabi niya. Ang kanilang panloob na chi ay napakabangis, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kalupitan. Sa sandaling ito, na nadakip at pinahirapan ng dalawang magsasaka, sina Wenda at Wen-er ay hindi na nakilala. Nabahira ng dugo ang kanilang mga katawan, at ang kanilang panloob na chi ay mahina. Ang dalawa ay may mahinang panloob na chi, sa simula. Ngayong sila ay dumanas ng gayong pagpapahirap, sila ay naging lubhang mahina. Si Chinyu, nakatayo sa pader ng lungsod, ay galit na galit nang makita ang eksena. Gu Xinghe, nakakaloka ka. Ang dagandong ni Chinyu ay agad na yumanig sa buong Sky City. Napatingin ang lahat sa pader ng lungsod. Nang makita ang lalaking nakatayo sa pader ng lungsod na nagniningning ng gininto ang liwanag, hindi nila maiwasang mapasigaw. Ang taong iyon, si Chinyu. Siya ay natatakpan ng gininto ang liwanag. Siya ay dapat si Chinyu, ang magulong katawan. Ano ang nangyayari? Ito ba si Gu Xinghe, ang Panginoon ng lungsod ng Seren South City? Hindi nagtagal, maraming tao ang lumabas ng Sky City para panoorin ang eksena. Sa hindi kalayuan, nasa likod ni Gu Xinghe ang kanyang mga kamay. Sa pagiging kasuklam-suklam na tao, tiyak na wala siyang pakialam sa pagmumura ni Chinyu. Chinyu? Nagpakita ka na sa wakas, sabi niya na may bahid ng panunuya. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Gu Xinghe, sinabi. Si Wenda at Wen-er ay inosente. Hayaan mo sila. Hahaha. Hindi napigilan ni Gu Xinghe na tumawa ng malakas. Chinyu, ikaw at ako ay magkakilala sa loob ng maraming taon. Dapat ay kilala mo ako ng lubusan. Bakit ka pa rin nagsasalita ng ganyan? Tandang pananong panipi. Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi kapani-pani, walang hindi magandang tingnan. Alam niyang hindi sila pababayaan ni Gu Xinghe. Hindi siya susuko hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang layunin. Anong gusto mo? Malamig na sabi ni Chinyu. Napakasimple nito, nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Gusto kong lumabas ka ng Sky City. Sino ang nagtanong sa iyo na pumunta? Huminga ng malalim si Chinyu at itinikom ang kanyang mga ngipin. Gumisi si Gu Xinghe at sinabing, Chinyu, nakasakit ka ng napakaraming tao. Dapat mong malaman ito sa iyong puso. Ninakaw mo ang kayamanan ng pamilya Si, nakipagtulungan sa misteryosong tao mula sa lahi ng demonyo para lasunin ang mga disipulo ng Siyam na dakilang pamilyang Maharlika at kinuha ang kayamanan sa auction. Gusto ka ng lahat na balatan ka ng buhay. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Gu Xinghe at sinabing, walang kinalaman sa akin ang mga ito. Ginawa ninyo ang lahat ng ito. Sinusubukan mo bang ay frame ako? Piniframe ko man o hindi, alam na alam mo sa puso mo, tumawa ng masama si Gu Xinghe at sinabi. I don't want to waste my breath on you. Kung hindi ka magsasalita sa labas ng Sky City, papatayin ko agad silang dalawa. Dahil doon, biglang itinaas ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at inilagay ito sa ulo ni Wenda. Itinaas ni Wenda ang kanyang ulo sa matinding kahirapan. Tila ginamit niya ang huling lakas niya at sumigaw, Chinyu. Huwag lumabas. Hindi ka nila bibitawan. Gusto mo bang mamatay? Malamig na tiningnan ni Gu Xinghe si Wenda. Wala nang lakas si Wenda na magsabi ng anuman, at ang kanyang ulo ay nakayuko. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka lalabas, papatayin ko siya, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Kasunod nito, tumahimik siya at sumigaw, 1. Hindi maiwasan ni Chinyu ang manginig. Alam niyang kapag hindi siya lumabas ng Sky City, tiyak na papatayin silang dalawa ni Gu Xinghe. 2. Sa sandaling ito, muling sumigaw si Gu Xinghe. Ang boses ay parang anting-anting na nagpapabilis ng kamatayan, na patuloy na nagpapasigla sa nerbiyos ni Chinyu. Nang si Gu Xinghe ay tatawag na ng 3, nanginginig ang mga paa ni Chinyu, at umalis siya sa Sky City. Sa sandaling umalis si Chinyu sa Sky City, 6 na tao ang mabilis na lumabas sa kawalan. Ang 6 na taong ito ay nasa Semi-Saint Realm. Mabilis na natakpan ang espasyo.
Ang isang semi-saint ay nakatayo pa sa tarangkahan ng Sky City, pinutol ang pagtakas ni Chinyu. Nang makita ito, ang lahat sa lungsod ay napabuntong hininga sa damdamin. Talagang nagmamalasakit si Chinyu sa kanyang mga kaibigan. Oo, mas gugustuhin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mailigtas ang kanyang kaibigan. Ang ganitong uri ng tao ay karapat-dapat na igalang. Hindi ako naniniwala na gagawin niya ang isang bagay tulad ng pagnanakaw ng kayamanan mula sa auction. Bagamat hindi maingay ang mga talakayan sa lungsod, maririnig pa rin sila ni Gu Xinghe at ng iba pa. Agad nitong ikinagalit si Gu Xinghe. Nagdilim ang kanyang mukha, at puno ng mali siya ang kanyang ekspresyon. Nagawa niya talagang makuha ang puso ng mga tao. Mariin na ikinuyom ni Gu Xinghe ang kanyang mga kamao. Ang mga eksenang naganap noong. Paulit-ulit na nagre-replay ang lupa sa kanyang isipan. So ano? Siya ay isang patay na tao. Ang impluwensya ng isang patay na tao ay hindi dapat banggitin. Walang pakialam na sabi ng magsasaka sa tabi niya. Ang mga salitang ito ay agad na nag-udyok kay Gu Xinghe, at ang kanyang galit ay agad na hamuupa. Tumingin siya kay Chinyu sa hindi kalayuan at sinabing may mahinang ngiti, Chinyu, kailangan mong pagbayaran ang kabayaran para sa iyong masasamang gawa. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Kahit ang langit ay hindi ka mailigtas. Sumulyap sa 6 na semi-saint sa paligid niya, alam ni Chinyu na siya ang nasa likod ng 8 ball ngayon. Huminga siya ng malalim at sinabing, nakalabas na ako, bitawan mo silang dalawa. Hahaha. Agad na tumawa si Gu Xinghe. Sa pagtingin kina Wenda at Wen-er, na parang mga patay na aso, hindi napigilan ni Gu Xinghe na kutsain, handa ka talagang ibigay ang iyong buhay para sa dalawang basura. Baliw ka ba? Cut the king crap. Kung hindi mo sila pakakawalan, tiyak na papatayin kita. Ang mukha ni Chinyu ay mabangis, at isang napakalakas. Nahangarin sa pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Malamig at dalisay ang layuning ito ng pagpatay. Kahit na magkalayo ang dalawa, nanginginig pa rin ito kay Gu Xinghe. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Mabilis na patayin siya. Hindi natin siya mabibigyan ng pagkakataong makahinga. Nagmamadaling sabi ni Gu Xinghe. Ang 6 na semi-saints ay hindi maiwasang mapangiti. Ang isa sa kanila ay humakbang pasulong at pinakawalan ang kanyang panggigipit, malamig na nakatingin kay Chinyu. Sumunod ka sa akin sa pamilyang si kasama ko. Baka mailigtas mo ang iyong buhay, walang pakialam na sabi ng semi-saint. Ginawa talaga ng pamilyang si ang isang kasuklam-suklam na bagay. Malamig na sabi ni Chinyu. Kasuklam-suklam. Hahaha. Chinyu? Ikaw ang unang nagalit sa pamilyang si, malamig na sabi ng semi-saint. Huminga ng malalim si Chinyu. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng reversion void stage at ng semi-saint. Maliban sa kakaibang pag-iral tulad ni Juwo, na nakakuha ng kapangyarihan ng mga kayamanan, walang sinuman, kabilang ang paborito ng langit, ang maaaring punan. Ang puwang. Sa pagtingin kay Chinyu, ang semi-saint ay hindi naiwasang mapatawa, ano? Gusto mo pa bang lumaban? Dapat mong malaman na hindi ka makakasama sa akin. Sa halip na magdusa, maaari mo pa akong sundan pabalik. Alam kong mahirap, pero gusto ko pa ring subukan, malamig na sabi ni Chinyu. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang panloob na ni Chinyu ay sumabog. Kasabay nito, direktang isinaaktibo ni Chinyu ang ika-5 antas ng formula ng fighting word. Isang malakas na internal chi ang bumalot sa halos lahat ng Sky City. Sa isang iglap, lumilipad ang buhangin at mga bato sa labas ng Sky City, at ang sitwasyon ay nagbago ng husto. Maging ang mga semi-saints ay nagulat. Tulad ng inaasahan sa magulong katawan. May kakayahan ka nga. Kahit siyang Master Feng ay natalo sa iyo. Hindi ito isang inhustisya. Hindi namin siya mabubuhay. Kung siya ay lumaki at umunlad sa hinaharap, tiyak na magiging kahanga-hanga siya. 1989 na meeting head on the semi-saint. Isang rogue cultivator ay may nakakagulat na internal chi. Maging ang semi-saint ay medyo hindi komportable. Mabuti na lang at wala pa rin siyang pledge, kung hindi, magiging malaking problema siya, malamig na sabi ng semi-saint.
Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay lalong hindi magandang tingnan. Bagamat inihanda na niya ang kanyang sarili, hindi pa rin niya inaasahan na. Ang lakas ni Qin Yu ay sobrang nakakatakot. Sa pagtingin kay Qin Yu, na natatakpan ng gininto ang liwanag, ang semi-saint ay humakbang pasulong at idiniin ang kanyang malakas na pagdiin kay Qin Yu. Ang dalawang panloob na Qi ay nagsagupaan sa sandaling ito. Ang lakas ni Qin Yu ay napabuti sa suporta ng ikalimang antas ng fighting word formula. Hindi siya natakot kahit naharapin ang panggigipit ng isang semi-saint. Nabasag ang lahat sa paligid, ngunit tulad ng isang lumang pine tree, hindi gumalaw si Qin Yu kahit isang pulgada. Pitik. Hindi nagtagal, hindi na nakayanan ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at agad na gumuho. Kumalat sa di kalayuan ang makapal na mga bitek. Tandang padamdam. Naging malamig ang ekspresyon ng semi-saint at malamig na sinabi niya, "Little Beastard, mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit iyon lang ang magagawa mo." Pagkatapos niyang magsalita, nanguna siya at humakbang. Ang semi-saint na ito ay hindi gumamit ng anumang pamamaraan. Sa halip, pinasimple niya ang pagiging komplikado at binato ng isang simpleng suntok si Qin Yu. Ang suntok na ito ay mukhang simple. Ngunit talagang naglalaman ito ng napakaraming pamamaraan ng Dao, at ang kapangyarihan nito ay walang katapusan. Hindi umiwas si Qin Yu. Sa halip, sa isang dagindong, ang gintong liwanag ay namumulaklak. Itinaas niya ang 10,000 spell-breaking punch at sinalubong ang pag-atake ng direkta. Boom! Sa panahon ng banggaan, ang lupa ay gumuho, at ang maitim na ulap ay nagkalat. Isang nakakatakot na ningning ang bumungad sa langit. Ang nakakatakot na internal chi na nabuo ng kanilang banggaan ay pinilit pang paatras ang mga tao sa paligid. Hindi napigilan ng mga nanunood sa di kalayuan ang pagsusuka ng dugo. Ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay hindi kapani-paniwalang malakas. Gayunpaman, ang puwang sa kanilang cultivation realms ay naging dahilan pa rin ng pag-atres niya ng ilang hakbang, at ang kanyang mga kamao ay manhid. Sa kabaligtaran, ang semi-saint ay mukhang mas nakaka-relax. Tumayo siya. Lumubog ang puso ni Qin Yu, at bahagyang kumunat ang noo niya. Tulad ng inaasahan sa isang semi-saint. Hindi ako kalaban niya kahit na lumaban ako gamit ang aking pisikal na katawan. Pulong ni Qin Yu. Naguguluhan din ang semi-saint. Kaya ito ang magulong katawan. Talagang nakakatakot, sabi ng semi-saint sa mahinang boses. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang awa. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang kanyang palad, sinusubukang pigilan si Qin Yu. Tiyak na hindi nang ahas si Qin Yu na maging mabagal. Hinuyam niya ang kanyang kaliwang kamay sa isang kamao at mabilis na gumawa ng selyo. Isang sinag ng gintong liwanag ang naging matalas na talon at sumalubong sa palad ng semi-saint. Kasabay nito, mabilis ding lumalapit ang kamao ni Qin Yu sa semi-saint. Bahagyang bumantong hininga ang semi-saint. Sa isang pag-iisip, naglabas siya ng celestial aura at madaling natunaw ang kamao ni Qin Yu. Pagkatapos, pinitik niya ang kanyang kamay at sinampal si Qin Yu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Tinapakan niya ang line word formula at bumaril sa malayo. Kasabay nito, nasa kamay na niya ang 10,000 spell-breaking punch, at walang awa niyang binomba ang semi-saint. Inilagay ng semi-saint ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran na may panunuya sa kanyang mukha. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at libu-libong sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Ang mga sinag ng liwanag ay naging isa at direktang nag-disperse sa kamao ni Qin Yu. Matiim siyang tinitigan ng mga tao sa paligid, at mas nabigla si Qin Yu. Ang semi-saint na ito ay hindi nagpakita ng kanyang tunay na lakas. Hindi niya sineseryoso ang pag-atake ni Qin Yu na parang pinaglalaroan siya. Huwag mag-aksaya ng oras. Kailangan natin siyang ibaba sa lalong madaling panahon. Hinimok ni Gu Xinghe, sa hindi kalayuan. Nang marinig ito, napangiti ang semi-saint. Nais kong makipaglaro sa iyo, ngunit mukhang wala akong maraming oras. Tapusin natin ito ng mabilis, malamig na sabi ng semi-saint. Si Qin Yu ay may masamang premonition. Tiyak na hindi siya nang ahas na itago ang alinman sa kanyang lakas. Ipinakita niya kaagad ang lahat ng kanyang mga diskarte upang
Mapataas ang kanyang lakas sa rurok ng malakas. Pagkatapos ay itinaas ng Semi-Saint ang kanyang mga palad. Sa pagtataas pa lamang ng kanyang mga palad, kumakalat na ang mga bakas ng banal na kapangyarihan. Bagaman ito ay isang bangkos lamang, ito ay naging sanhi pa rin ng pagbabago ng mga mukha ng mga tao. Semi-Saint, talagang may banal na kapangyarihan. May pakiramdam si Chinyu nang nalalapit na kapahamakan. Kinagat niya ang ngipin at nagmamadaling itinaas ang kamay. Isang bituin ang mabilis na namuo sa kanyang palad. Ang discarding ito ay ang Star Seal, isang nakakatakot na pag-iral na hindi mas mahina kaysa sa pamamaraan ng Immortal Emperor. Isang malaking bituin ang patuloy na nag-iilusyon at nabuo sa kamay ni Chinyu. Kung ikukumpara sa huling beses na ginamit niya ito, mas kumpleto ang ilusyon ng Star Seal sa pagkakataong ito. Makikita pa nga ng isa ang magaspang na balangkas ng bituin. Ang sino mang makakapagsabi ng pamamaraang ito ay magugulat. Ito ay dahil ang ilusyon na Star Seal na ito ay talagang nagmula sa asul na bituin sa kabilang panig. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, lahat ng pamamaraan ay walang silbi, malamig na sabi ng Semi-Saint. Pinitik niya ang kanyang palad, at isang malakas na presyon ang hindi maipaliwanag na dumating pasulong. Pakiramdam ni Chinyu ay parang may pasan siyang bundok sa kanyang mga balikat, at halos madurog ang kanyang katawan. Ito ang tunay na banal na kapangyarihan, ang mapangwasak na kapangyarihan ng mga diskarte at panuntunan ng Dao. Hindi pagmamalabos na sabihing walang Reversion Void Stage Cultivator ang makakalaban sa banal na kapangyarihan. Ito ay simpleng kapangyarihan ng mga patakaran. Ang katawan ni Chinyu ay patuloy na dinudurog. Desperado niyang sinubukang gamitin ang Star Seal para sirain itong bungo ng Holy Power. Sa kasamaang palad, kahit na ang Star Seal ay makapangyarihan, ito ay hindi isang pamamaraan ng Immortal Emperor. Ito ay nasa loob pa rin ng mga patakaran. Sa makatuwid, ang ilusyon na bituin ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang katawan ni Chinyu ay patuloy na dinudurog, at ang mga kaluskos ay nagmumula sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Kahit anong pilit ni Chinyu na labanan, hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ng banal na kapangyarihan. Nang malapit ng madurog si Chinyu, isang gintong liwanag ang mabilis na lumipad palabas mula sa kanyang glabela. Ang gininto ang liwanag ay naging matalim na talim at mabilis na nilaslas ang Semi-Saint. Nagbago ang ekspresyon ng Semi-Saint, at nagmamadali siyang bumaril sa malayong lugar. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong makalaya at tumalon sa ere. Isang Divine Sense spell. May kakayahan ka. Nanlamig ang mukha ng Semi-Saint. Bagamat siya ay nasa Semi-Saint realm, malubha siyang masasaktan, kung hindi man patay, ang pagtama ng Divine Sense blade na ito. Ay wala si Chinyu sa mood na makinig sa kanyang kalokohan. Bumalik ang gintong liwanag sa kanyang glabela, at sinamantala niya ang pagkakataong makahinga. Ang banal na kapangyarihan ay wawakasan ang mga nagsasaka ng Reversion Void Stage. Ito ang panuntunan ng langit at lupa at hindi masisira. Kahit ilang beses mong subukan, matatalo ka pa rin, ngiting sabi ng Semi-Saint. Puno ng pawis ang mukha ni Chinyu. Ang labanang ito ay halatang napakahirap para sa kanya. May mali. Kung ang banal na kapangyarihan ay ang mga patakaran ng langit at lupa, paano napatay ni Juwo ang isang Semi-Saint? Biglang naalala ni Chinyu ang eksena noong nakipag-away si Juwo sa Semi-Saint ng pamilyang Yao. Bagamat hindi personal na nasaksihan ni Chinyu ang labanan, ang Semi-Saint ay talagang namatay sa kamay ni Juwo. Kung ganoon, ang banal na kapangyarihan na nagwawalis sa mga nagsasaka ng Reversion Void Stage ay hindi isang tunay na panuntunan, o kahit na mayroong butas. Magical artifact. Don't tell me dahil ito sa mahiwagang artifact ni Juwo. Pulong ni Chinyu. Chinyu? Pumunta ka sa impyerno. Habang nag-iisip si Chinyu, muling itinaas ng Semi-Saint ang kanyang kamay at idiniin si Chinyu. Ang banal na kapangyarihan ay mabilis na kumalat at nagtagal sa ibabaw ng ulo ni Chinyu, sinusubukang durugin siyang muli. 1990 ang kakilakilabot na lakas ng Semi-Saint. Ang banal na kapangyarihan ay kumalat at muling pinigilan si Chinyu. Sinubukan ni Chinyu na lumaban, ngunit napagtanto niyang hindi niya kaya.
Hindi niya kayang labanan ang banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang malakas na puwersa. Ang isang maliit na tipak lamang ng banal na kapangyarihan ay sapat na upang pigilan si Qin Yu sa paggalaw. Nang makita ito, lahat ay umiling. Napabuntong hininga din ang presyo na nanunood ng laban. Sa ilalim ng pagsupil sa mga patakaran, walang mananalo, sabi ng prinsipe sa mahinang boses. Gayunpaman, umiling ang isang matandang lalaki sa tabi niya at sinabing, hindi naman ganoon ang kaso. Hindi iyon ang paborito ng langit sa Reversion Void Stage na hindi pa napatay ang Semi-Saint dati. Oh, bakit mo naman nasabi? Bahagyang nagulat ang prinsipe. Tahimik na sinabi ng matandang lalaki, bagaman ang Semi-Saints ay tinatawag na ganoon, wala silang kinalaman sa True Saint Cultivation Realm. Ang kanilang tinatawag na Holy Power ay isang imitasyon lamang. Sa bandang huli, Semi-Saints ay nasa larangan pa rin ng Reversion Void Stage. Naiintindihan lamang nila ang isang bahagi ng True Saint na landas na ito. Bahagyang tumango. Sa kasaysayan, walang sino man sa Semi-Saint Realm o sa Reversion Void Stage ang nakapatay ng True Saint. Gayunpaman, kahit na ang mga Immortal Emperor sa kanilang kabataan ay tila may ganoong kakayahan. Kamahalan, kung gusto mong panatilihin ang Qin Yu para sa iyong paggamit, ito ay isang magandang pagpipilian. Siguradong babayaran ka niya. Walang pakialam na sabi ng matandang lalaki. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng prinsipe. Nilinggan niya ang matandang lalaki at magsasalita na sana ito, ngunit nawala na ang matanda. Ang Semi-Saint sa hindi kalayuan ay nagtaas ng kanyang kamay na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sa ilalim ng gayong pagsupil, marahil ay mapatay si Qin Yu sa isang welga. Habang nakapikit, sumigaw si Qin Yu at pinaandar ang cosmic form. Sa isang iglap, ang katawan ni Qin Yu ay lumawak ng husto, at ang gintong liwanag ay nagpapaliwanag sa buong langit at lupa. Ang cosmic form ay talagang isang top-notch na pamamaraan. Napakalakas nito at nakatulong pa kay Qin Yu na makatakas sa panganib ng maraming beses. Sa pagbuti ng lakas ni Qin Yu, naging mas malakas din ang anyo ng kosmiko. Ang kanyang katawan ay daan-daang talampakan ang taas, at direkta niyang ikinalat ang tinatawag na banal na kapangyarihan. Sa pagtingin sa napakalaking Qin Yu, hindi napigilan ng Semi-Saint na huminga ng malamig. Anong klaseng Bulch*T technique ito? Maaari talaga itong makalusot sa banal na kapangyarihan, malamig na sabi ng Semi-Saint. Si Qin Yu, sa kabilang banda, ay natatakpan ng malamig na pawis. Tiningnan niya ang ilang maliliit na figure at ulong sa sarili, mukhang sapat na ang lakas. Kaya ko pa ring malagpasan itong tinatawag na Holy Power. Sa suporta ng Cosmic Form at ang ikalimang antas ng Fighting Word Formula, ang lakas ni Qin Yu ay muling nag-udyok sa isang surge. Ang anyo ng kosmiko ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katawan na nagiging mas malakas, ngunit nagdulot din ng pangkalahatang pagpapabuti. Hindi nang ahas si Qin Yu na mag-aksaya ng oras dahil ang kosmikong anyo ay kumonsumo ng nakakatakot na dami ng espiritual na kapangyarihan. Sa makatuwid, ginamit niya ang kapangyarihan ng cosmic form upang buhayin ang marka at sugpuin ang Semi-Saint. Hindi umiwas ang Semi-Saint. Tumingin siya sa kamao ni Qin Yu at galit na sumigaw. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng libu-libong light beam, na naging malaking kamay para salubungin ang kamao ni Qin Yu. Boom! Ang nakakabinging tunog ay tila nagdulot ng lindol. Ang lupa sa paligid ay lumubog ng ilang talampakan, na ginawang mataas na lupa ang Sky City. Paulit-ulit na sigaw ni Qin Yu. Muli niyang inihampas ang kanyang kamao sa Semi-Saint. Gusto pa ring lumaban ng Semi-Saint, ngunit umaasa siya sa pamamaraan, na iba sa pisikal na katawan ni Qin Yu. Ang ganitong pagkonsumo ay tiyak na makakabawas sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Walang magawa, ang Semi-Saint ay maaari lamang magtago dito at doon, pinipiling iwasan ang focus ng pag-atake. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Mabilis na kunin ang kanyang buhay. Si Guo Xinghe ay nababalisa. Ang isang Semi-Saint na nakikipaglaban sa isang Reversion Void Stage Cultivator ay hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap, ngunit ang dalawa ay nasa deadlock ngayon. Ang Semi-Saint ay tila naiinis kay Qin Yu.
Nag-umbok ang mga ugat sa kanyang noo, at ang araw at buwan ay nakasabit sa kanyang likod. Ang ningning ng araw at buwan ay bumalot sa mundo habang ang mapanirang kapangyarihan ay natipon sa kanyang palad. Ito ang pangitain ng araw at buwan. Ang matandang lalaking ito ay talagang nakabisado ang pangitain ng araw at buwan, sabi ng prinsipesa. Mahinang boses. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong huli nating nakita ang pangitain ng araw at buwan, may tumunog. Tuldok. Tama. Ang taong lumikha ng diskarteng ito minsan ay may potensyal na pumasok sa kaharian ng Immortal Emperor. Sinasabi ng chismis, na isang hakbang na lang ang layo niya. Sa ilalim ng suporta ng pangitain ng araw at buwan, ang lakas ng Semi-Saint ay agad na naging sobrang nakakatakot. Magagawa niyang balangkasin ang Great Daw sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanyang kamay. Gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa, kaya niyang basagin ang kawalan. Sa isang casual na suntok, bagamat si Chinyu ay suportado ng cosmic form, napilitan pa rin siyang umatras ng tuloy-tuloy. Ang kanyang malaking katawan ay hindi makalaban, at ang panloob na chi nito ay patuloy na humihina. Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi kapani-paniwalang pangit. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo siya sa labanang ito. Atake. Pilasan mo siyang hulihin. Si Go Xinghe ay labis na nababalisa sa tabi. Ayaw niyang magpatuloy sa pakikipaglaban si Chinyu. Walang sino man ang pinapayagang kumilos. Gayunpaman, hindi maibaba ng Semi-Saint na ito ang kanyang pagmamataas. Kung ang dalawang Semi-Saints ay kailangang magtulungan upang sugpuin si Chinyu, masisira ang kanyang reputasyon kung kumalat ang balita. Pagkatapos ng malakas na sigaw, itinaas ng Semi-Saint ang kanyang ulo at umungal. Ang araw at buwan sa kanyang likod ay talagang umalis sa kanyang katawan at nakabitin sa hangin. Dumating ang araw at buwan nang may malakas na putok na para bang sisirain nila ang buong Holy Region. Lahat ng malapit ay nawasak. Ito ang Rising Sun and Moon. Ginamit niya talaga ang diskarteng ito para harapin si Chinyu. Biglang bulalas ng karamihan ng mga nanunood. Ang Rising Sun and Moon ay isang teknik na bihirang ginagamit ng mga cultivator kahit na nakikipaglaban sila sa mga cultivator ng parehong cultivation realm. Gayunpaman, ginamit niya talaga ang diskarteng ito para labanan ang isang reversion void stage cultivator. Ipinakita nito kung gaano siya kabalisa. Ang araw at buwan ay lumipad sa himpapawid, na nagdadala sa kanila ng isang mapanirang puwersa na marahas na idiniin si Chinyu. Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at umungal na parang mabangis na hayop, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang puwersa. Ang kapangyarihan ng araw at buwan ay patuloy na umiikot sa paligid, lalo pang pinipiga ang katawan ni Chinyu. Nagsimulang mawala ang liwanag sa anyo ng kosmiko, at dahan-dahang bumalik ang figure ni Chinyu sa orihinal nitong estado. Sa wakas, hindi na kinaya ni Chinyu ang kapangyarihan ng pangitain ng araw at buwan. Bumalik ang kanyang katawan sa orihinal nitong estado at idiniin sa lupa. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang buong lupain ay naging abo. Walang katapusang usok at alikabok ang bumalot sa langit at sa lupa na parang gusto nilang takpan ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, hindi nagtagal ay napuno ng ingay ng mga talakayan ang paligid. Sa pader ng lungsod, hindi mabilang na mga tao ang nanunood sa eksenang ito at nagsimulang hulaan ang kasalukuyang sitwasyon ni Chinyu. Sa ilalim ng kapangyarihan ng araw at buwan, natatakot ako na si Chinyu ay naging abo na. May napabuntong hininga dahil sa emosyon. Hindi ako sigurado. Kung tutuusin, mayroon siyang magulo na katawan at suporta ng kanyang espesyal na cosmic form. Dapat ay buhay pa siya. Nakatingin ang prinsipe sa direksyon ni Chinyu nang walang sinasabi. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Maya-maya, unti-unting nagkalat ang usok at alikabok. Sa malaking hukay, si Chinyu ay nakahiga doon sa gulanit na damit. Siya ay napuno ng dugo, at ang lahat ng kanyang mga buto ay nabali. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin.